at maputi ang buhok. Huwag niyo akong pabayaan, O Diyos. Maihahayag ko sana ang inyong lakas at kapangyarihan sa susunod na henerasyon at sa lahat ng mga darating sa hinaharap. O Diyos, ang inyong katwiran ay hindi kayang maunawaan ng lubusan. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Tunay ngang walang sino man ang tulad ninyo. Bagamat pinaranas niyo ako ng maraming hirap, bibigyan niyo akong muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na muli, yung bubuhay. Bibigyan niyo ako ng mas higit na karangalan at muli akong aalilin. O Diyos ko, dahil sa inyong katapatan, pupurihin ko kayo sa pamagitan ng pagtugtog ng alpa. O banal na Diyos ng Israel, aawit ako ng mga papuri sa inyo sa pamagitan ng pagtugtog ng lira. Verse 23, dahil ako'y iniligtas nyo, sisigaw ako sa tuwa habang tumutugtog at umaawit ng papuri sa inyo. At tayo naman po mga kapatid ay sabay-sabay po na manalangin. Let us pray. Aming Panginoong Diyos, sa kaitaas-taasan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong ngalan. At patuloy niyo po kaming gabayan sa aming Panginoong Diyos sa ikatlong meteorological service para po sa iunang naming kapatid, si Brother Taylor. Patuloy po na nilalapit po namin ang bawat isa sa inyong kapatid na paanan. Patuloy niyo po gabayan, iwan, mga magulang, mga minamahal sa buhay, at mga kapatiran sa pananampalataya. Nawa patuloy, Panginoon, na dark providence na ito, patuloy po na halan niyo lamang po ang bigyan po. Nawa, testimonya, kalilahan, kanyang minamahal sa buhay, sa mga pag-aawit ng Diyos, sa pangaral ng Diyos, patuloy po. Pangalan niyo lamang po ang bigyan po rin. Muli, nilapit po namin pusong isipan ng bawat isa. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Muli, pangalan niyo lamang po ang kaitanghal, ngayon at magpakailan pa man. Amen. At ngayon naman po mga kapatid, tayo po ay aawit ng unang himno para sa atin. Kristo ang sandigan ko.
po mga kapatid para po sa pagbabahagi ng eulogy for this evening. Ang mga magbabahagi po ay mga kamag-anak ni Brother Caleb. At ang unang-una po sa listahan ito, ang kanyang tsahin, si Teacher Evelyn Pamay. Nabulungan na. Surprise! Binungan eh. Sabihin mo eh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Si mami mo yun nandun. Mami mo yun. Bukod sa si Caleb yung ano yun, madalas pag nagbibiyahe kasi kami, si Caleb yung sila Caleb yung pamilya nila Demos, yung kasama namin lagi sa sasakyan, sa kung saan kwarto kami mag-i-stay, kung saan kami pupunta. Pamilya talaga nila yung kasama namin. At bagamat ako yung tita talaga, yung direct na kamag-anak ni Demos, sa aming dalawang mag-asawa, yung asawa ko talaga yung sa tingin ko mas may na magsabi ko. Kung ano yung niya, yung siya yung mas may anong magsalita kasi siya kasi yung kasama naghahatid lagi kila Caleb noon sa ospital, lalo na nung COVID, na kailangan ihatid sila dahil walang masakyan. Siya talaga yung nakita ko na mas may anong tawag doon? Hindi ko naman sinabing credibility, pero siya yung mas may na magsalita. Kaya tinatawagan ko yung aking asawa. May lugi pa rin yung bulong. Laging ganun si tita. Salamat sa mga kasi yun. Talagang pinilit, ano? Anyway, para kay KJ. Patunayan, hindi naman na talaga na iba sa amin si KJ kasi matagal na hindi nasundan si Erin. Twice na nakunan si Evelyn. Parang dumating sa time na parang gusto namin may baby. At syempre naman, kaya nung panahon na yun, nagpapa-sleep over siya sa bahay ng mga pamangkin niya. Yan sila Alexa, sila Caleb, yung iba pang mga maliliit noon. Sila Kukay. Marami pang iba. Noong time na yun si Caleb yung pinakabata ata. Oh. So, and then boy. Ako, parang gusto ko lang kasi magkaroon ng boy dito na anak. So, yun, parang ganun na ngayon si Caleb yung hindi na naging iba sa amin. Sabi ng asawa ko sila yung madalas din namin kasama. Bukod sa parehas kasi kaming yung trabaho is work from home na anytime na punta tayo ng tinggalan, madaling maaya kasi parehas kaming work from home nga madali. Parang hindi kami nakatali sa work, sa office na. So anytime pwede kami bumiyahe. So yun po, kaya ganun po kaya sila talaga yung nakasama namin sa biyahe. So ang na-miss ko talaga din doon, nung nagkasasakyan na sila Demos, is yung ingay ng mga bata sa likod. Kasi kapag bumabiyahe kami, ang ingay nila, nagtatawanan, minsan nagkakantahan. Sila Erin, Alexa, Caleb, sila Dorcas. Later nung mga dumating na sila Yan, sila Ethan, si Dorcas, sila. Siksikan sila sa kahit masikip noon, nagsisiksikan sila, masaya sila kasi na-enjoy nila yung gano'n. Salamat sa Panginoon, sa buhay ni Caleb. Yun nga, nung nagkasakit na siya. Malungkot kami, no?
5 years old pa lang siya noon nung na-diagnose na may leukemia siya. At 7 years siyang nagtiis ng gano'n, tapos nagkaroon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil niloob niya yung 7 years na yun na ma-enjoy pa ni Caleb yung life niya. So, yun nga yung nasabi ni Evelyn nung time na may sakit siya, kailangan nila pumunta ng hospital. Madalas na ako yung kasi nga flexible yung time ko, pwede ako mag-adjust to work. So, kaya ako yung available na pwedeng sumama sa kanila. Lalo na po nung COVID time. Naalala ko po sa FEU na hinahatid ko sila roon. Sa akin hindi ko tinitingnan na parang Burden. kaabalahan, parang gano'n, kasi alam ko yung bigat na pinagdaraanan ng family nila. So, sa isip ko, kahit sa ganung paraan, makapag-extend kami ng pag-aanan sa kanila. So, masaya kami doon sa ganung pagbigay ng support sa kanila. Ayun. Ano pa ba? At yun nga, nung nag-relapse, yung kanyang sakit, and then parang hindi na gumaganda yung kanyang kalagayan. Ito nga, nakaraang taon, simula ng January. Parang nakikita ko parang, lalo na sinabi ng doktor na parang ginawa na nila yung lahat. Tapos, parang wala na silang pwede pang gawin. Ganyan yung nasabi ng doktor, yung na ibalita sa amin. Parang sa tinignan ko na, dumating sa point na naisip ko na yung aming yung mga effort, yung pagpapagal na makipaglaban, parang mababaliwala, baliwala pala yun yung ginawa namin. Pero naisip ko, at salamat sa Panginoon dahil alam ko na hindi nawalan ng saysay yung pakikipaglaban na yun ni Caleb at maging ang kanyang mga magulang. Hindi po yung nawalan ng saysay sapagkat a year ago, nag-decide si Caleb na maging bahagi ng isang covenant, maging covenant member ng aming iglesia. That means, ibinigay ni Caleb yung buhay niya sa Panginoong Jesus. And he decided to be baptized. So, yun yung kanya naging profession of faith. So, yun napapanood po ninyo yung testimony niya. Yun po yung naging testimony niya nung siya ay binautismuhan. Pero prior to that, mga ilang taon din, especially nung pandemic time na nakakasama namin si Caleb na magsimba, na siyempre sama-sama kami uli sa sasakyan namin. Yung time na yun, wala pang sasakyan sila. Demos noon, so sa amin sila. Nakaka-encourage lang din na biglang kumilos ang Panginoon sa buhay ni Caleb kasi nagkaroon ng effect yung ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa buhay niya at nag-decide siya na sumunod sa Panginoon. Manampalataya sa Panginoon. So yun yung sinasabi niya na hindi niya maintindihan yung kung bakit siya nagkasakit, pero yun pala ay ginawang nagdulot ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil piniligtas niya si Caleb at yung kanyang sakit, yung kanyang paghihirap, maging effort ng kanyang mga magulang. Nakita ko din yung sakripisyo ng kanyang mga magulang na minsan nakadalo kami sa hospital na yung kalagayan nila doon na wala silang maayos na higaan. Sa side lang sila natutulog. Na walang comforter, nagdala kami ng comforter nung hinatid namin si Demos, mga month ago. Hindi inalaw ng hospital na ipasok yun. Tsaka yung mga beddings. Hindi po namin alam kung bakit. Kaya ang naipasok lang yung isang manipis na kumot.
na yun yung pinagtitiisan po nila roon na matulugan. So, nung naisip namin yan, grabe yung sakripisyo. Pero salamat sa Panginoon dahil lahat ng yun ay hindi nawalan ng saysay. Sapagkat alam ko matagumpay si Caleb, hindi dahil sa kanyang pakikipaglaban. Matagumpay siya kasi ang Panginoong Hesus siya'y nagpailalim sa ating Panginoong Hesus. Yung tagumpay ni Kristo, naging tagumpay din ni Caleb. At ngayon, ito na lamang yung nagiging comfort sa aming puso na inaaliw na siya ng Panginoon ngayon. Yun po, na siya ay wala ng sakit, hindi niya nararanasan yung hirap. So, salamat sa Panginoon doon sa perseverance niya, sa preservation niya ng Panginoon sa buhay ni Caleb. Bagamat sinira ng cancer yung kanyang physical na katawan, pero yung alam ko hindi kaya sirain yung ng sakit yung kanyang pananampalataya kay Kristo. At ganoon din nawa, salamat din sa Panginoon pala dahil yung mga panahon na ito sa kanilang pamilya. Alam ko na ito yung naging kaparaanan ng Panginoon upang patuloy na i-sanctify, patatagin yung family nila. Kasi nakita ko yung effect nito sa family nila, lalo na sa kanyang mga magulang. Salamat sa Panginoon. So, hindi nawalan na sa isa yung paghihirap ng Caleb. So, iyon po yung aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Suggest po yung papuri. And salamat po sa pinanagin ni Deacon Ed. At ngayon naman po, ang susunod sa listahan ko po na magbibigay ng kanyang testimonya para kay Brother Caleb, kay kanyang nanay, si Sister Princess. Uy, tinawag ka lang. Naiiyak siguro siya. Naiiyak na agad. Yung anak na lang muna. Yung anak muna. Nagtago lang. Karawan ko trip lang. Hindi na. Sige po, dahil hindi pa po available si Hindi pa ready. Sister Princess, ang next po ay si kanyang kapatid, si Alexa. Ayan. Tapa. Ano ko? Go, Lexa. Tissue na agad. Tissue. Erin. 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 Ayaw niya. Ako po pala si Alexa po, yung ate ko ni Caleb. And yung hindi ko po makakalimutan na yung mga memories kasama siya. Yung ano po, yung pag naglalaro po kami ng Valorant, tapos inaayan niya po ako. Tapos inaayan niya po ako kasi gusto niya po magpaglaro sa amin kasama ng iba namin ng pinsan. And pinsan din po nag-aaway kami doon dahil gusto niya yung prank game. Hindi naman po ako magaling sa laro. Kaya nagagalit po ako kasi ayoko po nun. Tapos sa huli, maglalaro lang din naman po kami ng prank game.